The Three Little Guardian Angels Kabanata 16 Hindi kumibo si Maisie. Ibinuhos nila ang lahat ng kanilang mga iniisip upang maiuwi ako para sa hapunan. Nag-imbita pa sila nandito si Nolan at ngayon ay nagpupumilit na ako ay manatili para sa hapunan. Pagkatapos ay kailangan ko manatili dito upang makita kung ano ang planong gawin ng mag-inang sakit na ito. She then lifted her head and chuckled. Sige, dito muna ako mag-dinner. Hindi inaasahan ni Willow at Layla na papayag siya, ngunit lahat ay nangyayari ayon sa kanilang plano. Napayuko lang si Maisie at kumain ng walang usapan sa buong pagkain. Halos tahimik sina Stephen at Layla sa buong hapunan marahil dahil sa presensya ni Nolan. Hindi gaanong kumain si Nolan. Gusto niyang tanggihan ang imbitasyon ni Willow nang siya hiniling sa kanya na samahan siya pabalik sa Vanderbilt Manor, ngunit si Maisie ay nabanggit. Dahil sinabi ni Willow na si Maisie ang nag-imbita sa kanya sa Vanderbilt Manor, kailangan niyang makita kung ano ang nilagay ni Maisie sa kanyang manggas. Maisie, kamusta ka nitong mga taon? Iyon lang siguro ang pagkakataong maisipan ni Stephen na magpakita ng pag-aalaga itong anak na babae. Hindi man lang nagtaas ng talukap si Maisie. Naging masaya ako, salamat sa iyo. Sandaling bumalatay sa mukha ni Stephen ang pagkapahiya. Nagpahiwatig si Layla kay Willow sa kanyang tingin. Noon lang nagsimulang magpahayag si Willow sarili sa harap ng kanyang ama. Kumuha siya ng pagkain sa mangkok ni Nolan. Nolan, dapat marami ka pa. Ngumiti kaagad si Layla at dagdag pa, Mr. Goldman, salamat sa pag-aalaga Willie sa lahat ng mga taon na ito. Si Willie ay palaging maalalahanin at mabait na bata, ngunit mangyaring magpakita sa kanya ng kaunting pasensya kung siya ay magbibigay ng anuman mga pagkukulang. Napayuko si Maisie at halos mapahagalpak sa tawa. May napansin si Nolan, nagtaas ng mata at tumingin kay Maisie. Miss Vanderbilt, parang may sasabihin tungkol dito. Itinoon ng pangungusap na ito ang atensyon ng tatlo pang tao sa kainan table papunta kay Maisie. Hindi napigilan ni Maisie na sumagot, ano ang masasabi ko? Pero medyo curious lang ako. Mr. Goldman, nasa 30s ka na at 6 na kayong magkasama taon. Ito ay dapat na oras na para pakasalan mo ang aming maalalahanin at maayos na pag-uugali babae. Binigyang diin niya ang mga pariralang, maalalahanin at mahusay na pag-uugali bilang siya ay nakita sa batayan ng plano ng Vanderbilts. Sa pangungusap na ito, pabayaan si Layla, maging ang ekspresyon ni Willow ay naging medyo matigas. Not to mention Nolan, who was glaring at Maisie as if he would going to skin her buhay. Natakot si Willow na baka mag-overthink si Nolan kaya idinagdag niya kaagad, Nolan, nagbibiro lang si Maisie, huwag mong ipasok sa puso mo. Gayunpaman, walang pakialam si Maisie sa mga kahihinatnan at patuloy na nagtanong, Willow, paano ko sasabihin ito sa mga salita? Si Mr. Goldman ang boyfriend mo pero bakit masyado ka bang magalang kapag kausap mo ang boyfriend mo? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Willow at galit na galit siyang tumingin kay Maisie. Nang makitang hindi masyadong masaya ang ekspresyon ni Stephen, napakinas si Layla tapos na agad ang mga bagay. Maisie, tingnan mo. Ano ang pinagsasabi mo? Ito ay hindi isang blind date. Could have brought up anything, but she chose to talk about kanilang kasal. Sinasadya ba niya iyon para mapahiya tayo? Bagamat hiniling namin kay Willow na ibalik si Nolan upang makagawa kami ng isang laban mula sa kanila, imposibleng pag-usapan natin ito ng tahasan. At wala para maipilit natin ang buong kasalan sa kanya. Yung ginagawa namin sa harap ni Maisie para lang malaman niya ang lugar niya at sumuko nakikipaglaban para kay Nolan, kaya ang kailangan lang nating gawin ay ihatid na lamang ang mensahe ng walang laman.
Pero sinong mag-aakalang buburahin niya ang buong dula? Hindi tanga si Maisie. Parehong lumapit sa kanya ang mag-ina at binalaan siya na huwag mag-isip tungkol kay Nolan at nag-imbita na sila ngayon Nolan sa manor at pinilit na manatili siya dito para sa hapunan. Ang kanilang intensyon ay napakalinaw sa simula. Sa ganoong kaso, dapat niyang itugma ang mga ito ng mas masigasig. Hindi pinansin ni Maisie si Layla at patuloy na nakatitig kay Nolan. Ginoo Goldman, pakiusap, don't tell me na wala kang planong gawin yon. Nagkunwaring nagulat si Maisie nang makitang naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Paano ito ang tamang gawin? Hindi dapat sayangin ang prime ng isang babae, hindi banggitin na si Willow ay 26 na taong gulang na. Hindi na siya bata, oras na para sa kanya magpakasal. Lalong napahiya ang ekspresyon ni Willow, ngunit hindi siya nang ahas. Tingnan mo si Nolan. Nagtaas ng kilay si Maisie. Oh, Mr. Goldman, nakikipaglaro ka ba sa kapatid ko? Damdamin. Maisie Vanderbilt. Inampes ni Stephen ang mesa ng naguguluhan at galit na galit. Hindi na niya maiisip ang presensya ni Nolan, ang bitag mo. Paano mo magkomento kay Mr. Goldman? Mapaglarong tumawa si Maisie. Napapagod ka dahil lang sa sinabi ko katotohanan. Ama, kahit si Mr. Goldman ay hindi galit tungkol dito, kaya paano ang kagandahang loob ng isang tulad mo ay mas maliit kaysa kay Mr. Goldman? Kung nais ni Nolan na makipagbalikan sa kanya sa sandaling ito, iyon ay magpapatunay lamang na siya ay isang hindi mapagpatawad na tao. Ikaw. Napakabangis ni Stephen na naging lahat ng ugat sa kanyang mukha at leeg lubhang nakikita. Itong masamang anak na babae. Hinding-hindi ko siya hahayaang bumalik kung alam kong si Nolan iyon nandito kasama si Willow ngayon. Ibinaba ni Maisie ang kanyang mga pilak at bumangon. Parang walang paraan na ako maligayang pagdating upang manatili para sa pagkain na ito. Tinutulungan ko lang kayong sabihin ang katotohanan dahil sa kabaitan, ngunit nabaligtad lang kayo bigla. Bilang inaasahan, tagalabas pa rin ako sa Vanderbilt Manor. Aalis na ako. Please enjoy your meal. Nanginginig sa galit si Stephen, samantalang natural lang na sina Layla at ang mga ekspresyon ni Willow ay hindi mukhang mas maganda kumpara kay Stephen. Maingat na sinulyapan ni Willow si Nolan. Nolan, tumayo si Nolan na may malamig na mukha, at si Willow, na nakakaramdam ng kanyang galit, ay hindi nang ahas para magbitaw ng isang salita. Nang makitang umalis si Nolan sa dining area nang hindi lumilingon, nasubsob ang kanyang mga ngipin kanyang labi. Natural na nawala ng gana si Stephen dahil malungkot na umalis si Nolan sa eksena. Siya itinapon ang kanyang mga pilak sa mesa, tumayo, at umakyat sa itaas. Parehong kinasusuklaman ng mag-ina si Maisie hanggang mamatay. Naglakad si Maisie sa gilid ng kalsada at kukuha na sana ng taxi, ngunit isang kamay hinayla siya pabalik ng biglang. Nadapa si Maisie ng ilang segundo, natagpuan ang kanyang balanse, at pinandilatan si Nolan. Ginoo Goldman, ano ang ibig mong sabihin dito? Si Nolan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sinasadya mo ba iyon? Kabanata 17. Ginoo Goldman, bakit mo iisipin na sinadya ko ito? Ang ginawa ko lang ay subukan ipares kita kay Willow, hindi ba? She explained while struggling, trying to baliin ang kanyang kamay. Pilit siyang hinatak ni Nolan at muntik nang mahulog si Maisie sa kanyang mga bisig. Nagbigay siya ng malamig na boses. You're the one who asked Willow to invite me to the Vanderbilt Manor. At iyon ang plano mo sa lahat ng ito. Nagulat si Maisie at naglabas ng bakas ng pagdududa. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo, nakilala ang kanyang tumingin, at nakaramdam ng kaunting saya.
Kaya ako ang humiling kay Willow na imbitahan ka ang Vanderbilt Manor. Hindi ba maganda ang reputasyon ko? Ang mga mata ni Nolan ay mukhang mahigpit at malamig. Maisie Vanderbilt, wala ka sa posisyon na idikit ang iyong kamay sa usapin sa pagitan namin ni Willow. Wala akong pakialam kung ano ang iyong ang layunin ay huwag kang umarte na parang ikaw ay isang Weisenheimer. Nolan, may sasabihin ako sa iyo ngayon. Hindi ko hiniling na imbitahan ka ni Willow dito. Kahit na hindi ko alam kung ano ang sinasabi sa iyo ni Willow, ang mga bagay na ito ay walang kinalaman kasama ko. Tinanggal ni Maisie ang kanyang kamay at taimtim na sinabi, wala akong pakialam sa bagay sa inyong dalawa. Kaya bumalik ka at sabihin sa iyong kasintahan na huwag ituro all her dirty fingers at me whenever she needs a scapegoat for some random sisihin. Hindi ako pushover na dapat niyang piliin na i-provoke ng ganoon kadali. Galit na galit si Maisie na wala na siyang pakialam sa kanyang imahe at pagpili mga salita. Tumalikod na siya at aalis na sana pero biglang kinaladkad ni Nolan siya sa kanyang sasakyan. Ginoo, Goldman, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Itinulak ni Maisie ang nakakandadong likuran pinto at pinandilatan si Nolan na papasok sa kotse. Nolan Goldman, gusto mo mas mabuting bitawan mo ako o tatawag ako ng pulis? Gawin mo kung ano ang gusto mo. Hindi siya pinansin ni Nolan at pinaandar niya ang sasakyan. Habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan, si Willow, na kalalabas lang ng mansyon, ay kumuyam ang kanyang mga kamao habang nanlalabo ang kanyang mga mata. Pinaandar ni Nolan ang sasakyan sa ilang at inihinto ang sasakyan. Sinaman siya ng tingin ni Maisie mapagbantay habang ginagawa niya iyon. Anong ginagawa mo? Nasa gitna kami ng kawalan. Sinasabi mo ba sa akin na pinaplano mo akong patayin dito? Bumaba ka't dalawang salita lang ang binigkas ni Nolan. Sinulyapan ni Maisie ang dalisay na dilim sa labas ng sasakyan at nagtanong, ikaw pinapaalis ako dito. Parang naiinip si Nolan. Sinasabi mo ba sa akin na hindi mo naiintindihan kung ano ako sinabi lang? Lumabas ka sa kotse. Nag-alinlangan si Maisie, tinulak ang pinto at dire-diretsong lumabas ng sasakyan. Si Nolan ang nagmaneho, umalis kaagad pagkasara niya ng pinto. Pagtingin sa mga ilaw ng sasakyan na nawawala, si Maisie ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ginoo, Goldman, mayroon kang mga madilim ang paligid at ang dulo ng walang katapusang highway ay wala kung saan makikita. May huni ng mga insektong nagmumula sa kagubatan. Siya iluminado ang kanyang paligid na may flashlight ng cellphone at naglakad sa tapat ng daan. Mayroon lamang mga bato at tubig dagat sa ilalim ng Dallas Dis na natagpuan sa kabilang panig ng curbstone. Nais ni Maisie na tawagan ang kanyang sarili na isang taxi, ngunit walang signal ng cell sa lugar na ito. Hindi naman magiging miserable na dito ako magpapalipas ng gabi, di ba? Matagal na pinaandar ni Nolan ang sasakyan at saka huminto sa gilid ng kalsada. Hindi niya alam kung ano ang mali sa kanya, ngunit talagang nasiraan siya ng ulo at nagsimulang makipagtalo sa kanya. Ito ay talagang nakakainis. Akala ko talaga si Maisie ang nag-invite kay Willow, pumunta ako sa Vanderbilt Manor para lang kausapin ako sa ideyang pakasalan si Willow. Hindi ko kailanman inamin sa publiko na si Willow ang aking kasintahan. Kahit si Stephen at ang ina ni Willow ay hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na hilingin sa akin na pakasalan si Willow sa harap ko. At wala talaga akong planong pakasalan si Willow kahit na si Willow ang babaeng sumiping sa akin 6 na taon na ang nakakaraan. Ngunit sinabi ni Maisie na hindi niya hiniling kay Willow na imbitahan ako sa Vanderbilt Manor. Saka bakit sasabihin sa akin ni Willow na si Maisie iyon?
Nagsisinungaling ba si Maisie o si Willow? Magsinungaling ka sa akin. Kumunot ang mga kilay ni Nolan at muli siyang nabalisa sa kaibuturan. Ang babaeng iyon ay naiwan sa lugar na iyon. Dapat siyang matakot at ma-overwhelm ngayon, hindi ba dapat? Siya Ted, pinaikot ang kotse at nagmaneho pabalik. Nang makabalik siya sa lugar kung saan siya iniwan, nakita ni Nolan si Maisie na nakaupo sa curbstone nakaharap sa dalampasigan. Nakaupo ng tuwid ang kanyang magandang silweta at kumalat ang kanyang mahaba, makapal at kulot na buhok sa likod niya. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kanyang mga daliri sa buhok, tinalian ito ng hairband, at ang payat na leeg na nakalantad sa ilalim ng kanyang buhok ay nagmukhang uneleganteng. Binalot ng kalangitan sa gabi ang kanyang katawan na para bang ito ay isang misteryosong diyosa na nagbigay kahit sino ang bumiit na gustong mapunit ang dyusa. Napalingon si Maisie at nagulat siya sa lalaking nakatayo sa likuran niya. Sabi niya na may panunuya, akala ko talaga plano ni Mr. Goldman na iwan ako dito magdamag. Hindi ko ine-expect na magiging conscientious ka ha. Nakakunot ang noo ni Nolan habang pinagmamasdan si Maisie na bumangon at dumaan sa gilid niya. Siya medyo pinaghihinalaan kung siya ay nabighani ng isang supernatural na figure. Siya ay lalo pang nag-aatubili na aminin na maaari niyang isipin ang tungkol sa isang bagay na napakasingaw lang sa pamamagitan ng pagtingin sa isang babaeng nakatali ng kanyang buhok. Naglakad si Maisie sa likuran ng sasakyan at bubuksan na sana ang pinto nang marinig ang boses nito tunog mula sa likuran. Umupo ka sa harap. Lumingon si Maisie at sinulyapan siya. Parang walang pakialam ang tono niya. Hindi ako ang driver mo. Pumasok na siya sa kotse pagkasabi niya nun. Si Maisie Ted, tumalikod, naglakad papunta sa front passenger seat, pumasok sa kotse, at umupo. Ginoo Goldman, sa tingin ko ikaw ay isang nakalilitong tao. Hindi siya pinansin ni Nolan at nagmaneho na may malungkot na mukha. Hindi na rin nag-abalang kausapin siya ni Maisie. Ay nalalayan niya ang kanyang ulo ng isa kamay at sumandal sa bintana ng sasakyan. Nang umalis ang sasakyan sa ilang, tumunog ang cellphone ni Maisie. Sinulyapan niya ang kanyang cellphone, ito ang tawag ni Waylon. Diyos ko, 9:30 PM na. Baka nag-aalala sila na hindi pa ako nakabalik bahay sa ganoong oras. Sinagot niya ang tawag at naging malumanay kaagad ang kanyang tono. Kamusta, Shota? Lumamlam ang ekspresyon ni Nolan. Sweetheart. May boyfriend ba siya? I'm sorry, may nangyari, at nagkaroon ng delay. Babalik ako ngayon kaya maghintay para sa akin sa bahay. Mwak, see you. Tinapos na ni Maisie ang tawag. Ngumisi ang lalaki sa tabi niya. Boyfriend. Napasulyap si Maisie sa kanya na may matingkad na ngiti. Oo, lalaki ko ito. Hindi lang isang lalaki ang naghihintay sa akin sa bahay, kundi dalawang lalaki. Hindi kumibo si Nolan, ngunit mas lalo siyang nakaramdam ng inis sa kaibuturan. Diretso siyang pinalabas ng sasakyan pagdating nila sa downtown. Salamat sa kanya hindi maipaliwanag na saloobin ang nakuha ni Maisie mula sa paglalakbay ay walang iba kundi isang bakas sa mukha niya ang pagtataka. Alas 10 PM na noon pagdating sa bahay, inilapag ni Waylon ang kanyang tsinelas at sumimangot. Mommy, may kasama ka bang hamak na lalaki ngayon lang? Pumagalpak ng tawa si Maisie. Paano mo nalaman iyon? Pinag-cross ni Waylon ang kanyang maliliit na braso sa harap ng kanyang dibdib at walang magawang nagpaliwanag, tatawagan mo kami ng mga mahal o Shota sa pamamagitan ng telepono sa tuwing mayroon ka masamang tao sa tabi mo. Yung si Mommy Pro pagdating sa mga ganyang sitwasyon.
Habang kami nakatira sa ibang bansa, magpapadala siya ng mga mensahe sa Colton o sa akin at hihilingin sa amin na magpanggap ang kanyang kasintahan o asawa sa tuwing tatawagan ang mga lalaking iyon na wala siyang nararamdaman kanya. Lumuhod si Maisie at hinimas ang maliit na pisngi. Ang talino kong anak, lagi mong tatandaan ang lahat ito hanggang sa mga detalye, ha? Nasaan sina Colton at Daisy? Nakatulog na sila. Tinapik niya ang maliit na ulo ni Waylon. Salamat. Lagi mong inaalagaan ang iyong mga nakababatang kapatid kapag wala si Mommy sa bahay. Ibinuka ni Waylon ang kanyang mga kamay. Ako ang panganay, hindi ba? Sa Vanna Jewelry, naglakad si Maisie papunta sa elevator at papasok na sana pero naabutan ni Willow kanya at kinaladkad siya. Willow Vanderbilt, naghahanap ka ba ng away? Binawi ni Maisie ang kamay niya at nag-smirk sa kanya. Maisie Vanderbilt, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong pakana sa iyong manggas, ha? Ano ang mayroon ako sa aking manggas? Napangiti si Maisie. Si Willow ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tinitigan siya ng masama na para bang sisirain siya nito mga piraso. Hindi ba't binalaan kita na huwag magkaroon ng anumang maruruming ideya tungkol kay Nolan? Ano ang ginawa ng pareho kayo sa likod ko kagabi? Nakita niyang sumakay si Maisie sa kotse ni Nolan gamit ang sarili niyang mga mata at si Nolan ay hindi bumalik kabuong gabi kagabi. Tiyak na naakit ng beat senador na ito si Nolan. Kabanata 10 napatingin si Maisie sa kanya habang naka-cross arms. Bakit hindi mo idirekta ang tanong na iyan sa'yo sa boyfriend mo? Bakit mo ako tinatanong yan? Ito ay talagang walang katotohanan. Pinatunog niya na parang inagaw ko ang lalaki niya galing sa kanya. Namutla ang mukha ni Willow dahil sa galit. Maisie Vanderbilt, hindi ka magiging pinagmamasdan mo ang sarili mo ng matagal, maghintay ka lang. Inihagis niya ang kanyang braso at umalis pagkatapos iwan ang ganoong banta. Naningkit ang mga mata ni Maisie habang nakatingin kay Willow na umaalis sa eksena. Sino ang magiging ang nagwagi sa huli? Hindi pa alam iyon. Sa opisina ni Maisie. Si Maisie ay nakaupo sa harap ng computer na nag-i-internet at biglang ay nagmamadaling pumasok ang staff. MS. Sorry, may nangyari. Kalmadong inangat ni Maisie ang ulo niya nang makitang kinakabahan siya. Ano ang bagay? Ang ilang mga customer ay bumili ng aming mga alahas sa tindahan at nalaman na lahat sila mga peke. Nasubaybayan nila ang pinagmula ng mga alahas sa aming kumpanya at narito na sila ngayon gusali ng aming opisina. Ang mga empleyado ng departamento ng pagbili ay nagsabi na ang mga hilaw na materyales ay nakuha ayon sa iyong order. Pagkatapos niyang magpaliwanag, ibinaba ni Maisie ang kanyang mga mata, pinatay ang kanyang computer at bumangon. Tara at tingnan natin. Sa lobby, ang ilang mga bisita na dumating sa opisina na galit dahil sa peke alahas ay lumikha ng kaguluhan. Ang Vanna Jewelry ay nasa negosyo sa loob ng maraming dekada, ngunit ikaw ay paggawa ng mga pekeng. Gusto mo pa bang magnegosyo? Ang perlas na pulse heiress na ito ay nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Pumunta ako sa ibang tindahan para siyasatin ang mga ito at nalaman na sila ay mga pekeng perlas. Sinusubukan mo bang kumbensihin ang iyong mga customer dahil lang sa reputasyon mo ngayon? Inihagis ng isang babae ang bracelet na baalisa ang mesa. We'll see kung makakasurvive ang jewelry business mo kapag nag-expose ako ang bagay na ito sa publiko. Si Willow at ang kanyang sekretarya ay lumabas sa karamihan. Naglakad siya palapit sa kanya at pang-aaliw sa kanya ng nakangiti. Madam, huminahon ka. Nakipag-ugnayan na kami kasama ang aming departamento sa pagbili. Dapat may hindi pagkakaunawaan tungkol sa bagay na ito.
Hindi pagkakaunawaan. Itinuro ng ginang ang kahon ng bracelet. Tingnan mo yan. Malinaw na binili ito sa iyong tindahan at nasa akin pa rin ang resibo mula sa iyong tindahan. Ang conclusive ang ebidensya. Napakatahimik ni Willow. Madam, hindi pa nalaman ang aming mga produkto mapanlin lang. Dapat may ilang issue sa mga materyales ng supplier. Huwag mag-alala, tatanungin ko ang aming taga-disenyo tungkol sa pinagmula ng aming mga materyales kapag narito siya. Kung ito ay nalaman na pekeng, doblehin ko ang kabayaran. Umalangaw-ngaw ang boses ni Maisie at bumagsak ang tingin ng lahat sa kanya na medyo huli na dumating sa pinangyarihan. Naglakad si Maisie sa counter, kinuha ang pearl bracelet at sumulyap dito ito. Ito ay talagang mga pekeng perlas. Tingnan mo, sinabi ko sa iyo na ito ay peke. Lalong naging confident ang ginang. Tumingin sa kanya si Willow. Maisie, in-order mo lahat ng materyales na ito, at ang pagbili department binili din ang mga materyales ayon sa order slip na ikaw nakalagay, pero bakit may peke? Nang matapos magsalita si Willow ay kinuha ng sekretarya sa likod niya ang order na iyon nakuha niya mula sa purchasing department at ibinigay ito kay Maisie. Sinilip ni Maisie ang slip at ngumiti. Ito talaga yung order slip ko iniabot sa kanila. Maisie, ginawa mo ba ito para sirain ang reputasyon ni Vanna? Niloloko mo kami mga customer. Pinandilata ng ginang si Maisie. Ikaw ang bumili ng mga pekeng ito. Ikaw ay sobrang masama. Bakit magbukas ng mga tindahan? Ibalik mo sa akin ang perang nawala sa akin. Oo, bayaran mo siya. Kung hindi mo kami bibigyan ng paliwanag ngayon, dadalhin namin ang bagay na ito sa korte. Sinasabi na ang Vanna Jewelry ay nagbebenta ng pekeng alahas para linlangan ang mga customer. Si Willow ay lihim na nagkukunwari. Maisie, titingnan natin kung paano ka mananatili sa Vanna. Ano ang mali sa oras na ito? Lumitaw sina Nolan at Quincy sa karamihan. Malungkot na lumapit sa kanya si Willow nang makita niya si Nolan. Nolan, kami na natagpuan muli ang mga pekeng sa Vanna, ngunit si Maisie ang may pananagutan sa pagkuha ng magaspang na diamante at hilaw na materyales sa pagkakataong ito. Nang makita si Nolan, nagmamadaling humakbang ang ginang at nagreklamo, Mr. Goldman, maaaring hindi mo alam ito, ngunit binili ko ang mga pekeng perlas mula kay Vanna libu-libong dolyar. Kaya't mangyaring ipaliwanag ito para sa akin. Isa itong malaking alahas kumpanya, isang tatak na umiral ng ilang dekada, kaya paano ito magbebenta ng mga pekeng alahas, lokohin ang mga customer. Nakatutok ang tingin ni Nolan kay Maisie. Naglakad siya palapit sa kanya at sinabi sa malamig na tono, ikaw ay responsable para sa pagbili ng mga hilaw na materyales. Bigyan sila ng isang pagpapaliwanag. Kabanata 19. Napasulyap si Maisie kay Willow, ibinaba sa kamay niya ang pearl necklace at ang bahagyang nakataas ang sulok ng labi niya. Hindi ako nag-order ng batch na ito ng mga mock-up, kaya ako hindi kukuha ngayong taglagas. Lumapit si Willow at hinawakan ang kamay ni Maisie. Maisie, dapat sabihin mo ang totoo. Kung tutuusin, si Vanna pa rin ang kumpanya ng iyong ama. Hindi mo dapat sirain ang iyong ama pagsisikap, tama. Nagsasabi ako ng totoo. Si Maisie ay nanatiling tuwid na mukha habang hinihila ang kanyang kamay, kinuha ang perlas na pulse areas, at naglakad papunta sa ginang. Ma'am, peke po ang binili niyo alahas mula kay Vanna, at alam kong wala ka sa mood. Pagkatapos ng lahat, binayaran mo ito sa iyong pera at may ibig sabihin iyon. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko mapapayagan na masira ang reputasyon ni Vanna sa putik dahil sa ilang peke.
Ipinapangako ko na hindi lamang ibabalik ang iyong pera, ngunit maaari mo ring ibalik ang isang tunay na produkto pagkatapos kung mapunta sa ibaba ang pangyayaring ito. Natigilan ang ginang. Natural lang sa kanya na tanggapin ang kaayusan na ito maluwag sa loob dahil maibabalik niya ang kanyang pera at mahal na alahas. Okay lang sa akin pero sabihin mo sa akin ngayon ano ang problema sa pekeng ito. Kami gusto lang makakuha ng pahayag mula sa iyo ngayon. Naglakad si Maisie papunta sa staff ng purchasing department. Sinabi ko na sa iyo iyon mananagot ka kung may mangyaring masama sa batch na ito material noong iniabot ko sa iyo ang purchase order, tama ba? Napatulala ang clerk ng purchasing department at napayuko. Ngunit ang mga materyales ay talagang na-order ayon sa iyong order slip. Oo, Macy nag-order lang yung purchasing department ayon sa order niyan iniabot mo sa kanila kaya paano mo sila masisisi kapag may nawala mali? Kung hindi, dapat ba kitang sisihin? Nagtaas ng tingin si Macy. Nabulunan si Willow at halatang nagbago ang ekspresyon niya. Kumunot ang noo ni Nolan at tinitigan siya ng walang pakialam na tingin. Alam niya sa kaibuturan na si Vanna ay isang kumpanyang itinatag ng ina ni Maisie at dapat nga imposible para sa kanya na magpakatanga sa reputasyon ng kumpanya. Ipinakita ni Maisie ang slip ng order ng raw material sa harap ng lahat. Kahit sino alam ang isa o dalawang bagay tungkol sa alahas na alam tungkol sa kumpanyang Jade Mountain Co. Yung supplier na sinulat ko sa order slip. Lahat ng magaspang na bato ng fine nagmula ang mga diamante at jade na ginagamit ng kalahati ng mga kumpanya ng alahas ng Baseburg Jade Mountain Co. Ilang bisita ang tumango at nag-usap. Ang mga ores mula sa Jade Mountain Co talagang top-notch. Ang mga gemstones at diamante na kanilang ginawa ay nagkakahalaga 10-10 milyon. Oo, ang mga hilaw na bato ng Jade Mountain Co ay hindi maaaring peke. Kinuha ni Maisie ang pearl bracelet. Ang mga perlas sa pulse areas na ito ay gawa sa perlas na pulbos at kristal. Tulad ng alam nating lahat, ang kristal ay nagkakahalaga ng napakaliit sa merkado. Ang presyo nito ay hindi kasing taas ng ginto, pilak, at brilyante, at maaring ang kalidad nito ikinategorya sa mataas at mababa. Ang mga premium at natural na kristal ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang $400 o $600 bawat isa, habang ang presyo ng mga dekalidad na kristal ay humigit kumulang higit sa $200 bawat onsa. Nagmatanggi ng gamit ang kanyang mga daliri at biglang nagtanong kung gayon ay ang kristal sa aking perlas na pulse areas na nagkakahalaga ng pera. Siyempre walang kwenta. Mga ordinaryong kristal lang sila. Ngumiti si Maisie at tumingin pabalik sa empleyado ng departamento ng pagbili. Nagtatrabaho ka sa kumpanya ng alahas sa loob ng napakaraming taon at ni hindi mo alam ang mga gemstones ng Jade Mountain Co. Ang mga tauhan mula sa departamento ng pagbili ay tumingin sa ibaba at ang kanyang ekspresyon napahiya. Natakot talaga si Willow sa kaibuturan. Hindi niya mabigyan ng anumang silid si Maisie, bumangon ka. Binili nga nila sa Jade Mountain Co pero ngayon ay peke na ay natagpuan, ito ay nagpapakita lamang na ang magaspang na diamante at hilaw na materyales ng Jade maaaring hindi lahat totoo ang Mountain Co. Ipinagmamalaki ni Willow ang kanyang sarili nang makitang nakatingin ang lahat sa kanya ng tahimik. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napansin niya na hindi tama ang tingin ng lahat at si Willow medyo namutla ang mukha. May nasabi ba akong mali? Napangiti si Maisie. Director Vanderbilt, nagtatrabaho ka sa industriya ng alahas. Pero paanong hindi ka nag-inquire tungkol sa kumpanyang Jade Mountain Co kinuha mo ang Vanna Jewelry? Huwag maglibot na sabihin sa iba na ang hilaw ang mga materyales ng Jade Mountain Co.
ay pekeng kapag mayroon kang kaunting kaalaman tungkol sa sila. Hindi mo lang sinasaktan ang may-ari ng Jade Mountain ko, kundi ginagawa mo pa isang biro sa iyong sarili. Halos mamula ang mukha ni Willow. May tumawa pa ng palihim pagkasabi ni Maisie. Ang sanhi ng insidente ng pekeng perlas na ito ay tiyak na hindi nagmula sa mga gamit. Kung oo, dapat nating bisitahin ang Jade Mountain ko. At tanungin sila. Ngunit kung ang batch ng material na ito ay hindi nagmula sa Jade Mountain ko, ibig sabihin iyon may nagsisikap na sirain ang kumpanya. Kung ganoon, hindi na lang ako tatayo dito at kunin ang pagkahulog para sa kanila. Pagkasabi nito, tila bumaba ang tingin ni Maisie kay Willow. Nagtrabaho ako sa industriya ng disenyo ng alahas habang ako ay nasa Stoslow. Nakuha ko ang aking mga kamay sa ginto, pilak, diamante, hiyas, carnelian, at jade. Nagdududa ka ba sa aking kakayahan na makilala ang genuine from the fakes? Habang sinasabi niya iyon, pinandilatan niya ang mga empleyado mula sa purchasing department. Ito ay oras upang palitan ang buong departamento ng pagbili. Bagaman ito ay isang casual na pahayag, binaling nito ang mukha ng bawat solong empleyado mula sa departamento ng pagbili at map-atla. Mukhang kinakabahan si Willow pero kinagat ang bala at sinabing, Maisie, although the people in ang purchasing department ang nagdulot ng isyong ito, hindi mo sila basta-basta mapapaalis. Pagkatapos lahat sila ay kumilos ayon sa mga tagubilin tapos sinasabi mo bang may problema sa order ko? Ako ngumisi si Maisie. Kanina lang nakita ng publiko. Nakasaad sa utos ang Jade Mountain ko kaya paano nagkamali nang dumating ang order sa purchasing department? Binalaan ko sila noong panahon na gaganapin ang departamento ng pagbili responsable sa pagkakamali. Gayunpaman, bilang direktor ng kumpanya, ang mga empleyado sa ilalim ng iyong pamamahala ay nakagawa ng napakalaking pagkakamali at nagbenta ng mga pekeng produkto sa ang mga customer. Kung mapapanagot ka sa pangyayari, wala akong pakialam tungkol doon. Nakagat ni Willow ang kanyang labi at nakatitig lang kay Nolan. Talagang medyo nadismaya si Nolan sa kung paano pinangangasiwaan ni Willow ang bagay na iyon ngayon, ngunit naunawaan niya na hindi niya naiintindihan. Kaya naman, hindi siya nakipagtalo kasama siya. Pagkatapos ay dismiss ang taong namamahala sa departamento ng pagbili. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagkakamali ng departamento. Hindi napigilan ni Maisie na mapatawa nang marinig ito. Hindi ba niya kailangan na managot bilang direktor ng kumpanya? Bumilis ang tibok ng puso ni Willow. Ano ang ibig sabihin ng beat senador na ito? Malamig ang mga mata ni Nolan. Ang kaalaman ni Willow sa industriya ng alahas ay hindi mabuti tulad ng sa iyo. Siya mismo ay malamang na walang alam tungkol sa gayong mga pagkakamali. Kaya paano mo siya gustong managot? Kabanata 20. Walang ibang masabi si Maisie matapos marinig iyon kaya kinawayan niya ang kanyang kamay. Okay, shareholder ka, at ikaw ang may huling say dito. Tumalikod siya at nakangiting naglakad papunta sa mga customer. Mga babae at mga ginoo, mangyaring sumama sa akin sa VIP room at makipag-ayos tungkol sa mga detalye. Tumango ang mga customer at sumunod kay Maisie sa VIP room. Tuwang-tuwa si Willow nang marinig niya kung paano siya pinrotektahan ni Nolan. Alam ko na ako pa rin ang bias ni Nolan. Nolan, hindi ko alam na mangyayari ang ganoong pangyayari. Mas papansinin ko sa hinaharap. Nagbigay si Willow ng isang taos puso at humihingi ng tawad habang umaamin kanyang mga pagkakamali. Sinulyapan siya ni Nolan at sinabi sa malamig na tono, hindi mo naiintindihan ang market kaya huwag na lang pumunta sa ganoong sitwasyon sa hinaharap. Hayaan mo na lang si Maisie harapin mo.
Lumayo si Nolan kasama si Quincy. Ibinaba ni Willow ang kanyang mga mata nang bumaon ang kanyang mga kuko sa palad ng kanyang kamay. Maisie? Maisie? Maisie. Bilang hindi ko siya pinalaya sa pangyayaring ito pero kailangan ko rin ipaubaya ang lahat sa kanya. Ako ang opisyal na direktor ng Vanna. Sa VIP room, hiniling ni Maisie sa mga empleyado na dalhin ang mga tunay na bersyon ng ang mga produkto na binili ng mga customer at inilagay ang mga ito sa mesa. Bilang isang paghingi ng tawad, ang mga ito ay ibibigay sa iyo bilang mga regalo. Kung tungkol sa mga pagbabayad, naging sila na refund sa pamamagitan ng kani-kanilang mga platform at makredito sa lalong madaling panahon. I'm really sorry sa nangyari ngayon, tumayo siya at yumuko para humingi ng tawad sa kanila. Ngumiti ang ginang at nagwagayway ng kamay. Ayos lang. Mayroon kaming pangkalahatang larawan ng ang buong pangyayari ngayon at binigyan mo rin kami ng paliwanag. Kaya tayo na lang tanggalin ang pangyayaring ito sa libro. Salamat sa iyong pag-unawa, ma'am. Ipinadala ni Maisie ang mga customer sa pinto ng personal at ang mga customer ay umalis na may malaking kasiyahan. Pagkatapos ay lumabas si Maisie ng elevator sa magandang kalagayan, tumangala, at nakita si Nolan nakatayo sa harap ng French window sa corridor. Nawala agad ang kanyang ecstatic mode. Ginoo, Goldman, alam mo na ikaw sa side ko, tama ba? Hindi ito ang palapag kung saan matatagpuan ang opisina ni Willow. Hinihintay kita. Dahan-dahang lumingon si Nolan, malamig na nakatingin sa kanya. Pilit na ngumiti si Maisie sa gilid ng kanyang mga labi at humakbang pasulong. Ano ang bagay, Mr. Goldman? Nandito ka ba para magpaalam ulit para sa maliit mong kasintahan? Pwede bang tumigil ka na sa pagsasalita ng ganyan palagi? Hindi nagustuhan ni Nolan ang tono na ito at saloobin. Sorry, kung sino lang ako. Nagkibit balikat si Maisie. Ang manipis na labi ni Nolan ay idiniin sa isang walang pakialam na linya. Yun ang attitude na ibinibigay niya kapag nakikipag-ugnayan siya sa iba. Siya ay pagalit kapag nasa paligid ko siya. Kay, masama ba ang loob mo dahil tinulungan ko si Willow? Blanco ang tingin ni Maisie. Ano? Tila nakita ni Nolan sa pamamagitan niya. Alam ko na ang relasyon niyo si Willow ay palaging masama. Ginagawa mo siyang target dahil kinuha niya sa kumpanya ng iyong ina. Lumapit ito sa kanya at naglaan ng oras para magsalita. Kailangan mong maging mapagpatawad sa tuwing may pagkakataon na gawin ito. Hindi man lang siya nagreklamo tungkol sa iyo, ginawa sa kanya 6 na taon na ang nakakaraan. Ano ang ginawa ko sa kanya 6 na taon na ang nakakaraan? Sinalubong ni Maisie ang kanyang mga mata at ngumisi lahat ng biglaan. Kaya naging biktima ka ni Willow. Ibinaba ni Nolan ang kanyang mga mata at kilay at walang sinabi. Pinigilan ni Maisie ang kanyang ngiti at naging walang pakialam ang kanyang mukha. Oo, meron siya laging nakakaawa sa harap ng iba. Maging ang aking ama ay nakakaramdam ng pagkabalisa sa tuwing nakikita niyang binibiktima niya ang sarili niya, hayaan mo na lang kayo. Maisie Vanderb, Ginoo. Goldman, walang ekspresyong pinutol siya ni Maisie. Hindi mo rin alam isang bagay tungkol sa naranasan ko, kaya wala kang karapatang husgahan ako, wala kang pakialam kung ano ang sinabi sa iyo ng kaakit-akit na Willow, ngunit sinasabi ko ito sa isang malinis ang budi. Ako ay biktima ng insidente mula 6 na taon na ang nakakaraan. Bumalik siya kaagad sa kanyang opisina pagkatapos sabihin iyon nang hindi naghihintay ng sasabihin ni Nolan. Huwag kalimutan mag-like mga ka-master.